So hello guys, this is Z from the World Guild. So today ipapakita ko sa inyo or share ko sa inyo kung ano nga ba ang build ko as a full support sa mga instances and of course sa Guild versus Guild. So disclaimer lang, hindi tayo expert pero this is based on our experience bilang isang priest. So yun lang, without further ado, let's begin. Okay, now let's go with the allocation of our stats. Now, as a full support, ang pinakakailangan natin i-max out dito ay of course ng ating int. Yan. Next is our dex. So dito, depende lang to sa dex na meron na kayo. Okay? Lagi nyo tatandaan, ang pinakakailangan natin is lahat ng skill na ilalapag natin dapat ay walang cast time. So kayo nang bahala na maglagay ng dex nyo. Basta tandaan nyo, every 30 dex is equals to 1 cast time reduction. Okay, next is bit. Of course, dahil nga tayo ay full support, dapat hindi agad-agad tayo mamatay sa mga instances. Okay? So, so rest ng stats mo, ilagay mo sa bit para mas mataas ang ating HP. Okay? Now, let's go with our skill allocation. So, as a full support, ang pinakakailangan natin is, of course, heal, max Kyrie, max blessing, max increase agility, then 1 ruwak, and max light shield. So kung mapapansin nyo, nakalagay lang sa kanay 3 kasi hindi ko pa siya naayos. Okay? So wag nyo na rin lagyan tong light shield, holy light strike, hindi naman to kailangan. Naglagay lang ako. Okay? Next, sa ating push skill, so of course, ang ating resurrection, 3, aspersio, 2, so clearance, 4 lang nilagay ko pero dapat 5, Gloria, max, Magnificent, max, Imposture Manus, max. And lastly, increase spiritual recovery, pampataas ng ating SP. Okay? Papabilis mag-recover ng SP pala. Okay? Next, level 10 meditasyo, pampataas ng heal. Of course, yun ang healing effects, 20%. So, Lex Divina, naglagay lang ako ng ganyan para makuha ko tong Lex Eterna. Okay? Then, sa Decrease Agility, hindi nyo na kailangan lagyan to. Naglagay lang ako ng isa. Angelus, 10. Assumption, 5. Supra, 3. Para lang mabuksan tong Sacrament. And lastly, Safety Wall, 10. Okay? So, next, ang i-max natin agad pagdating ng Archbishop, of course, ang ating Epiclesis. Dahil the higher the level, bumababa ang cast time niya. Okay? Para mas ma-instant na siya na ma-cast. Okay? After that, go for Colossal Heal. I-max siya ng level 10. Okay? Then, pwede rin kayo maglagay dito sa Radiance para meron silang immunity. Okay? Pagka-reso nyo ng Epiclesis. Then, Oratio, or pwede kayong maglagay ng Song. Okay? Next, ano nga ba ang aking manual skill slot? So, ang aking manual skill slot, pinakauna ay Blessing, Colossal Heal, para ma-spam ko siya. Kyrie, Resurrection, Playdead, and Lex Eterna. Kung wala kayong Playdead, kukunin nyo lang siya dito. Okay? So, bakit nga ba tayo gumagamit ng Playdead? Para yung aggro na nasa atin, mawala. Okay? Next, Epiclesis, level 10. Then, of course, Aspersio. Tapos, Light Shield and Safety Wall. Itong Keep Calm, pag nahubadan kayo ng gamit ng kalaban, pwede nyo siyang isuot ulit na hindi nyo na kailangan pumunta pa ng inventory. Okay, kung wala kayong ganito, kukuha lang kayo sa adventure skill. Nabibili lang siya doon. Hindi ko lang tanda kung anong adventure level na kailangan, pero nabibili lang yun doon. Okay, and of course, our prepare for elite. Ano bang nakalagay dito? Of course, puro buff lang yan. Okay, next, clearance. Okay, then Lex, di man ito masyado nagagamit pero naglagay na rin ako. Tapos Song, tapos Kyrie ulit para hindi na ako bumalik sa tab 1, then Oratio, and of course our Faith Pray. So maganda tong Faith Pray, nakakatulong to sa mga instance. So nakukuha to ay sa Acer Monument. Okay? So ato skill slot, dalawa lang. Pero minsan hindi mo ako gumagamit ng auto. More on kapag nagsusupport lang ako. Kadalasan na manual lang talaga ako. So yun.
Okay, now let's proceed to our Acer Monument. Okay? So, as a full support priest, ang pinakakailangan nating unahin is, of course, yung sa Kyrie. Kyrie, wait lang. Hanapin natin, guys. Kyrie, yan. Tatlo lang naman to. Yan. After nyan, after yung malagyan yung Kyrie, go for holy damage. Okay? Pwede nyo unahin tatlong to. Yan, tatlong yung pwede nyo unahin yan. Yan. Then after nyan, kasi yung iba malayo na eh, malayo pa eh. So, I suggest unahin nyo itong tatlong to. Then go for lasting heal. Saan yun? Yan, lasting heal yan. Lasting heal. Kunin yung tatlong yan. Tatlo lang naman yan. Okay? Next yan is, kunin nyo naman ngayon ay heal empower. Yan. Kunin nyo lahat yan. 1, 2, 3. Yun, handa pa ako kasi masyadong malayo. So, kapag malalayo, wag nyo muna silang kunin. Kagaya sobrang layo ng mga yan. So, kung hindi nyo kayang pang kunin, mag-proceed muna kayo sa iba. So, pwede na kayong kumuha ng Faith Pray. So, pwede mo unahin itong dalawa sa taas. Faith Pray. Then, pwede na kayo mag-proceed sa Colossus Heal. Yan. Colossus Heal. Wala pa rin ako nakalagay kasi kinukulang tayo sa medals, pero soon nalagyan natin yung mga yan. Okay? So, I suggest para hindi kayo mahirapan or hindi magulo yung paglalagay nyo ng mga ganito, yung kung ano lang malapit. For example, kaya na ako nakapaglagay dito ng holy attack kasi nga malapit na ako na yun. Okay? So, wag nyong gawin to. Talagang look, tinan nyo naman, sobrang layo kasinan. So, sa kanya na siya kunin kapag marami na kayong gold medals. Okay? So, yun lang. So far, yun lang muna. Okay, now let's proceed to our equips. Yan. So, personally, mas gusto ko tong Survivor's Rod kaysa sa Cross Staff dahil mas gusto ko tanky ako sa instance. So, itong pinili ko. Sa Marine Plus 10 na ganyan. Then, sa enchant niya is stun resistance. Kasi ang goal talaga natin as a priest ay makakuha ng 100% that stun resistance or stun resist. So, dito mo kukunin yan sa weapon, sa armor, sa boots, and sa garment and sa boots. Okay? So, meron akong splasher card. So, hindi pa siya naka-star kasi nag-iipon pa ako ng pang star. Wala kasi tayong pera pang salvage. Yan. Nag-iipon lang tayo. Yan. 1,000 lang naman kailangan natin. Okay? So, next open natin static shield. Kasi, mas prefer ko to. Dahil, elemental damage reduct to. Or, tama. Damage reduct. Mas gusto ko itong gamitin bukod sa iba. Okay? So, ang pinaka-goal is at least tier 4 dahil nga wala tayong pera. So, tier 1 lang, wala pa tayong tier pero ginagamit ko na dahil buwan itong physical damage reduction. Okay? Sa ating armor, ref set lang. Yan, beat, pampataas ng HP. And of course, naglagay tayo ng red tail Oblivion card for 15% chance para mag-sleep yung mga kalaban na tumitira sa atin. Okay? Minsan, ang nilalagay ko dyan ay Argyo. Okay, Argyo. Okay, next, Garment. Ang gamit na ginamit ko ay Survivor's Mansu. So, bakit ang gamit ko ay hindi upgraded? Pero plus 10 siya. Kasi, ang gusto ko lang naman makuha is ito. Yung kanilang set effect. Yan. So, pag dalawang pieces kasi yan, makakuha ka ng 10% damage reduction. Okay? So, hindi mo naman kailangan i-upgrade tong garment mo para makuha tong set effect. So, okay lang kahit tier 1 lang siya. Kaysa ka sobrang mahal pati ng tier 2. Sobrang mahal niya. 3M ang isa, 3.5M, tapos bubutasan mo pa yan. So, kaya hindi ko muna siya ginamit. Pero soon, subukan natin yung gawing plus 10. Pero for now, ito muna, tier 1 na slatted. Okay? Next is ating shoes. Lang din ang ginamit ko for bit. Kasi
ito kasing gamit natin na may enchant na damage reduction 3.8. Wala pa kasi siyang slot, so hindi ko pa siya magamit. So yan. Then ating necklace, dalawang adventure necklace, pero parehas merong fisherman card for 5% damage reduction. Okay? Sa ating headburst, Happy Lunar for ang habol ko lang dito is itong attributes plus 3. Okay? Plus int yan eh. Okay? So plus 3 int kasi yan eh. Then monokill for magic attack para pampataas ng heal. Kasi ang heal natin ay nakadepende sa taas ng ating magic attack. Okay? Snarl for variable cast time. Then ito, Never Changing Dream for attributes lang din ulit. And lastly, Carnivore Sprout. Okay, for max HP 2%. So yun. So guys, yun lang. Thank you for watching. Hope you enjoyed. And if you have any question, you can just type it in the comment section. Thank you guys for watching. See you again soon.